Welcome back to Q Republic. Today is March 25, 2021, Thursday. News coming from the business.inquirer.net. Asian markets edge higher, but inflation virus fears cast shadow. Tumas po yung ating Asian markets today, Thursday. However, yung fears, worries, andun pa rin po dahil sa current situation ng Europe continent regarding its vaccination program, pati na rin po sa pagkakaroon ng maaring inflation sa Europe continent. One of the main reasons ng pagtaas sa market ay yung vaccination program na na-roll out na po sa Britain, pati na rin po sa USA. Pero yun nga po, on the other hand, sa Europe is hindi pa ganun ka-stable yung kanilang vaccination program and meron pa rin pagtaas ng COVID cases na nag-result po ng pagre-reimpose ng kanilang lockdown. Samantala, yung US market naman nung Wednesday is bumaba kasi yung speculation pa rin po when it comes to their interest rate ay maaari pa rin tumaas kahit na paulit-ulit na pong sinasabi ng Federal Reserve na magiging stable ito. And moreover, yung fear na maaaring taasan ni US President yung corporate tax para sa kanilang rescue packages is nandun din po. Although meron tayong nararanasan na pagtaas sa ating market currently, bear in mind po na yung US market is hindi pa rin ganun ka-stable, especially po sa speculation nila regarding their inflation, interest rates, and possible na rin po sa pagbabago ng kanilang tax policy. So if ever po na may mga lumilipad na stocks, iwasan lang po natin ma-FOMO or matakot maiwanan sa yun nga po sa paglilipad ng mga stocks. Ang kailangan po nating i-aim is yung makakuha po ng lower price and mas maganda na po pumosisyon kaysa po maipit tayo dun sa mga lumilipad na stocks. In other news naman po, business.inquirer.net pa rin, PH economy is just starting to recover from pandemic blows according to Lopez. Sinabi po ni Ramon Lopez, Trade Secretary, during their cabinet briefing na yung economy po ng Pilipinas ay nag-i-start pa lang po maka-recover. Our GDP last year from second quarter to the fourth quarter ay nag-decrease daw po from negative 16.5 naging 8.3 or negative 8.3% na lang. Pati rin daw po yung unemployment rate noong April 2020 hanggang January 2021 ay nabawasan din from 17.7% naging 6.4% na lang daw po. Hinighlight niya rin po itong Manufacturing Managers Index na kung makikita daw po natin yung result ngayon is 52.5 na after po niya na maging 31.6 during nung strong lockdown natin last year bandang March 2020. Overall, yung economy datin daw ay slowly recovering according to Lopez. So, kumbaga, recovery stage na tayo early this year until dumami po ulit yung ating cases. So, very significant po talaga yung mangyayari after ng 2-week restrictions natin. So, hopefully, yung sinasabi po nila na mababawasan ng 25% yung ating mga cases after ng restriction is mangyari para po matuloy-tuloy natin yung good numbers na binigay ni Secretary Lopez dito sa article na to. And update lang din po tayo kay BSC. So, meron pong significant na pagtaas ngayon itong si BSC. And isa sa mga reasons na nakikita natin is yung wind energy service contract nila kay Department of Energy of Mabini Energy Corporation, which is also their subsidiary na pinapa-aprobahan po nila currently sa Department of Energy. So kahapon po March 24, napirmahan na po ng Security Regulation Code yung report na to, which is their requirements, and na-receive na po ng kumpanya yung kopya nito. So check po natin later kung ano po yung maaring possible effect or yung maaring i-speculate natin kay BSC sa mga susunod na araw. Anyway, yung mga stocks na re-reviewin po natin for today,
These are Dito CME, Merimart, DDMP, AC Energy, PHA, Basic Energy Corporation, MRC, CHP, Vistaland, and Abacor. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para makapagbigay insights din po tayo sa iba. And before we start, I would just like to say thank you po sa inyo pong lahat na nanonood dito sa Q Republic, pati na rin po sa palagi pong nagla-like ng ating mga videos at ganoon rin po sa mga hindi po nag-skip ng ating ads. Your simple like means a lot po sa atin kasi yung simple like niyo po, yan po yung nagpo-promote sa atin para maayon po sa atin yung algorithm ng YouTube at mas marami pa po tayong ma-reach na ating mga co-traders, pati na rin po yung ating mga investors. Sa hindi nyo naman po pag-skip ng ads, it gives us more inspiration to always do videos every day, pati na rin po to improve it more pa po. So maraming salamat, Sir Ruel, for your usual support. God bless you and your family and maintain your positive outlook in life. Good afternoon, Sir Juno Jules and Ma'am Rose dyan po sa Riyadh. Stay safe po tayo dyan. And good reminder po from Wilson Ong to be cautious po sa ating mga trending stocks, especially po sa mga nakakagain ng konti kasi remember, fear pa rin po yung sentiment ng ating market. So iwas lang po tayo sa possible na baka maipit tayo sa higher area. So thank you po Wilson Ong sa pagre-remind po sa atin dyan sa ating mga co-traders, pati na rin po sa ating mga investors. Magandang araw din po sa inyo Ma'am Edna Aquino. Keep safe po tayo dyan. Kay Ma'am Angelita Espallardo, good day po sa inyo and more blessings to come. And ingat po tayo kay DDMP, Sir Rogie Mark. Galingan lang po natin sa bounce play. And welcome back po sa comment section, Sir Johnny Palis. Appreciate your presence, sir, and keep safe po. And thank you once again. Good job po sa atin dyan sa Dubai, Ma'am Annalisa Cinco. Isa po yan sa mga bansa na talaga naman pong naging maagap sa pagro-roll out ng vaccination. So, very lucky po yung ating citizens dyan. So, keep safe po palagi dyan, Ma'am Annalisa Cinco. And hopefully, Ma'am Estrella Aragon, nagustuhan niyo po yung ating review kay Vistaland, pati na rin po kay CHP. If ever approve po sa inyo yung review natin, please like our video and share na rin po. And don't forget to not to skip our ads. Maraming salamat din po Sir Eller Fontamillas for having Q Republic during your lunchtime or kahit po sa free time ninyo. God bless po sa inyo dyan sa Bologna. And keep safe po palagi. Ganun na rin po kay wife and daughter. Hello and keep safe po Sir Takgu Kumiko. Ganun din po kay Sir Ed Andal. Hello po sa iyo sir. Maraming salamat din po kay Sir Eduardo Fetisanan. Keep safe and God bless po Ma'am Claire Marita. Hello and good day po sa inyo dyan, Sir Hilroy, Dan Jimenez, Greg Harris, and ZF4EK. And ganun din po sa aking daddy, kay Charles Panilan Hernandez, sa aking mga kapatid na si Yolak and Carol. Kamusta kayo dyan? I miss you and I love you. Ganon din po naman sa ating mga silent watchers, though hindi po tayo nagko-comment, pero please know that I truly appreciate your time watching my video. So maraming salamat po sa inyong lahat and keep safe po palagi. Dito CME close today at 10.36. Meron po tayong pagtaas na 5.71%. From our previous closing price around 9.81. Number of trades po natin 6,270 and we still have the same resistance as of the moment 11.12 and support around 8.97. Checking our stochastic indicator. So nandito pa rin po tayo sa ating box area. So almost every day oversold po yung tinatakbo ni Dito CME. Nagsimula pa po yan since March 2021. So March 1, 2021. So pwede po tayo makapag-speculate dito that by tomorrow, pwede tayo magkaroon ng pullback based on its previous
history. Checking our RSI indicator. Dito kay RSI indicator, meron tayong pag-breakout ng konti. So, meron tayong nakikitang magandang momentum kay dito CME dito sa ating RSI indicator. So, hopefully, magtuloy-tuloy siya sa pagtaas para makaakit naman yung presyo ni dito CME. Same thing dito po sa ating stochastic indicator. So, it doesn't mean naman na 100% magpo-pullback tayo kasi meron naman tayo nakita dito kay RSI indicator na nagkaroon tayo ng breakout. So, kumbaga parang tinitingnan lang po natin yung trend ni dito CME. Pero we are still hoping na magkaroon tayo ng breakout dito sa box area na to para makita naman tayo ng pagtaas or magandang paggalaw sa presyo ni dito CME. Dito po sa ating MACD, so araw-araw naman po nababawasan itong ating selling pressure. And meron naman pong pag-attempt ng pag-crossover ni blue line dito sa ating red line. Kaya lang, still yung ating red flag dito is that yung ating graph or itong ating line na si blue line at si red line is nasa below zero level area. Normally, kapag nagkakaroon po tayo ng crossover ng kay blue line at kay red line, pero kapag nandito tayo sa below zero level area is that hindi po siya nagtatagal doon sa ibabaw, nadadagdagan po ulit yung kanyang selling pressure. So, ibig po sabihin, mahina pa po yung momentum ni dito CME. So, kagaya po ng review natin, nagtitrade po siya in between ni Darvas Box, pati ng ating uptrend channel, and yun nakikita nating strong support ngayon is dito kay moving average 200. So, it could be na ma-reach natin in the coming trading days itong 11.12 area, pero magkakaroon po tayo ng strong resistance dyan. So kung ngayon ka pa lang pong papasok kayo dito CME, if we are going to measure yung kanyang itataas dito banda sa 11%, meron ka naman pwede ma-experience na 6% gain, pero napaka high risk pa rin po niyan kasi yung takbo pa rin natin ng ating market is hindi pa rin ganun kaganda. And yung indicators na nakikita natin kay dito CME is hindi pa ganun ka-solid na merong strong momentum. More on weakness pa rin yung nakikita natin sa kanya. So kung wala ka pa namang shares dito kay dito CME, try to observe first. Pag bumaba yung presyo niya dito somewhere at 9 pesos or especially dito sa moving average 200, dito banda sa 8.60 area, dito tayo magandang bumili. Dito sa area na to medyo high risk pa po. So, check nyo po maigi yung magiging options natin for dito CME. Merrimart, closely at 5.02. Meron po tayong pagtaas na 2.24% from our previous closing price. Around 4.90 area, number of trades po natin, 1,360. And meron pa rin po tayong same resistance as of yesterday, 5.12, and support around 4.30. Actually, itong support and resistance natin, na-experience na po natin yan since March 9, 2021. So, more on consolidation po. Yun nakikita natin kay Merrimart and more on weakness din dahil hindi po natin mabasag-basag yung area na to ng 5.12. Checking our stochastic indicator. So, meron na pong pag-breakout itong si Merrimart dito sa ating box area. So, kung napanood niyo po yung review natin, kaya dito CME, dito CME sa loob, sa stochastic indicator niya, nasa loob pa po siya ng ating box area. Ito kay Merrimart, meron na po siyang pag-breakout. Pero kung hatiin po natin itong ating stochastic indicator sa half, nasa low level pa po siya dahil nasa below 50 pa siya. Currently, nasa level 39 tayo. Checking our RSI indicator. So, dito sa ating box area, meron din siyang pag-breakout. And dito sa long-term na downtrend channel na ino-observe natin, meron din po siyang pag-breakout. Pero same thing kay stochastic indicator, nasa below 50 pa tayo. So, we are also hoping na ito na po yung sign na magkakaroon ng breakout itong si Merrimart para magkaroon naman tayo ng magandang paggalaw sa kanyang price. Checking our MACD. So, meron na tayong pag-crossover kay red line. Pero yung red flag na tinitingnan po natin dito is the same as dito CME. Nasa below zero po itong ating graph. So, we are speculating na baka ganito lang po yung mangyari sa kanya. Parang short breakout lang and then magtuloy po ulit sa pag-crossover. So, maybe pwede tayong magkaroon ng sideways movement dito sa ating graph
kay MACD. So possible na magkaroon tayo ng crossover dito ng ilang araw sa ating red line, and then mag-cross down ulit siya, and then mag-crossover ulit siya, and then mag-cross down ulit siya. Kumbaga para magkakaroon na tayo dito ng sideways to uptrend channel. So ito yung babantayan natin ngayon kay Merrimart para magkaroon naman po tayo ng magandang paggalaw sa kanya. So hopefully maging ganyan na po yung paggalaw niya kahit mag-cross down, cross up po siya. So ang kailangan na lang natin bantayan is makakuha tayo ng magandang price dito kay Merrimart. So ang pwede rin maging signal natin is that kapag ka breakout na po tayo dito sa ating 5.12 area, kasi since March 9 dito po tayo tumatakbo sa ating support na 4.30, pati na rin po sa ating resistance na 5.12. So remember, meron tayong uptrend channel na ino-observe kay Merrimart, and nung mga nakaraang araw is nakakita tayo ng weakness dahil hindi nga po tayo makabalik-balik dito sa ating uptrend channel. Pero for 3 trading days now, nandito na po tayo sa ating uptrend channel. So maybe yung signal na hinihintay po natin is crossover po tayo dito sa ating 5.12. Kapag nagkaroon na po tayo ng breakout dyan, pwede po nating i-speculate na magiging matibay na po itong ating support na 5.12, kasi sa ating mga indicators, nakikita natin na nagkakaroon na rin tayo ng breakout, especially nga po dun sa ating stochastic indicator, ganun na rin sa ating RSI, and sa ating MACD is pwede tayo maka-experience ng pag-sideways na or pag-akyat na po ulit ng ating MACD going here sa ating zero level area. So yun po yung ating hinihintay na sign kapag ka nag-breakout na po tayo sa 5.12. Yan po yung ating magiging strong support, and more likely magiging 60% strong siya, and then yung next na target natin is 5.60. Pero sa pangkalahatan, ang pwede pong gawing target dyan in the coming trading weeks or months is up until 8 peso area. So as early as now, kung magtitiwala po tayo sa ating indicators, pwede naman tayo mag-accumulate ng shares, pero hindi siya ganoon kabilis. So we have to be patient enough just in case papasok tayo dito kay Merrimart. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Merrimart. DDMP closed at 2.24. Meron po tayong pagbaba na 0.44% from its previous closing price at 2.25. Number trades po natin 6,410. So meron po tayo ngayong resistance around 2.27 and support around 2.24. So sabi nga po natin kahapon, naging matindi po yung buhusan na nangyari kay DDMP. Kung gagawan po natin siya ng Fibonacci dito sa first candlestick niya, makikita natin na marami po tayong resistances na breakdown. And ayun nga po, dito pa lang po sa ating first resistance na 2.27, hindi na po tayo makaangat. So more on weakness yung nakikita natin as of the moment based on its first two candlesticks. So pasok lang po tayo dito sa ating 5-minute time frame. So makikita natin na ito po yung ating nagiging resistance as of the moment dito banda sa ating moving average 9 and moving average 20. Kasi kahapon pa lang po, ayan yung early warning sign natin na meron tayong matinding resistance dyan sa moving average 9 and moving average 20, kasi nag-close tayo ng 12 or 1 o'clock, and ito na yung ating nagiging resistance. And today, upon resuming the market, meron tayong pag-breakout ng konti dito sa ating moving average 9, moving average 20, pero still, malakas pa rin po yung ating resistance dyan. And unfortunately, medyo bumababa pa po ng konti itong ating graph. So by tomorrow, we may experience a breakdown dito sa ating 2.24 area. Baka pa po umabot pa ng 2.20 area, pero baka mag-bounce back naman intraday. So pwede tayong mag-expect ng breakdown dito sa 2.24, pero baka magkaroon ng bounce back. So pwede naman tayong maka-experience ng bounce play sa kanya. So kung sakaling bumaba siya ng 2.22 and then umakyat siya ng 2.24, or at least dito sa may 2.25 area, meron na mga 1% gain. Pero kung sakaling bumaba siya dito sa 2.20 and magkaroon tayo ng bounce back dito sa 2.25, pwede naman tayo maka-experience na 2% gain. So kung nag-aabang ka ng bounce play dito kay DDMP, medyo i-goal natin banda sa 2.20 para at least meron naman tayo mga
2% na pwedeng expect, or pwede pa tayong sumagad dito sa 2.18, kaya lang medyo mababa na siya sobra. So siguro maximum 2.20, then bounce play dito banda sa 2.24 area, meron tayong pwedeng i-gain na 2.19%. So check din po natin itong ating stochastic indicator. So meron tayong nagiging resistance dito banda sa level 30 area. So meron lang tayong pag-breakout ng konti sa level 50, then nagkakaroon tayo ng breakdown again. Sa ating RSI indicator, kung i-check po natin sa RSI indicator, never po siyang tumaas dito sa bandang level 50, or yan yung ating nagiging resistance sa kanya. So hatiin lang po natin yung graph dito sa level 50 area. So kahapon, or actually today, March 25, ito yung ating nagiging mataas na area naman, level 50. Pero ito yung ating nagiging resistance, and nakikita natin lower high yung ating ini-create. So ever since nag-start po yung ating IPO, medyo matinding yung resistance natin dito sa level 50. So kung nag-aabang po tayo sumalo or ng bounce play dito kay DDMP, nakikita natin na pwede siyang sumagad dito hanggang level 32. Pwede po siyang bumaba. So bantayan nyo lang itong RSI indicator. Pagka bumaba na siya dyan sa level 32, whatever price yung meron, pwede natin siyang bilhin. And then pwede tayo maka-experience ng bounce play dito sa level 50, or pwede nyo nang pagplanuhan kung saang level kayo i-exit sa kanya para mag-bounce play. Pero generally, ang nakikita natin, more on weakness pa siya. Sa ating MACD, kahapon pa po siya naka-breakdown, and hindi pa tayo umangat dito sa ating level 0 area. So more on selling pressure nakikita natin sa kanya, and more on weakness po. And again, kung babalik tayo dito sa ating daily time frame, kung magbabase po tayo sa ating Fibonacci dito sa first candlestick na ginawa po natin, ayun nga po, marami tayong resistances dito. So kagaya po ng sinabi natin kahapon, medyo matatagalan pa po yung pagsundo dito sa may 2.40 or 2.34 pataas, dahil yan nga po, isa nga po yan sa mga matataas na resistances ni DDMP. So check nyo po maigi yung magiging options natin for DDMP. AC Energy close today at 6.96. Meron po tayong pagtaas na 0.58% from our previous closing price, around 6.92. Number of trades po natin 1,390, and meron pa rin po tayong resistance dito, strong resistance around 750, and strong support around 6.70 area. So meron pa rin po tayong block dito banda sa 7 peso area natin dito, kasi tayo nagkakaroon ng resistance sa kanya. Checking our stochastic indicator, so meron tayong pag-pullback kahapon, pero nagkaroon naman tayo ng bounce kagad ngayon, level 67. So meron tayong momentum na nakikita dito kay AC Energy. Unlike po dun sa review natin kanina kala dito CME, pati na rin kay Merrimart, kung saan nagtitrade po sila dito sa ating oversold area. Meron tayong box area doon that they have tried to break out today. Ito kay AC Energy, naka-breakout na siya doon sa box area natin or sa lower level area natin. So meron tayong magandang momentum at nagtitrade po tayo above level 50. Checking our RSI indicator. Dito naman po sa ating RSI indicator, binabantayan din po natin itong level 50 na ating nagiging matinding resistance. So nagkaroon tayo ng first attempt ng March 12, then March 19, and hopefully, kung magkaroon po tayo ng attempt this time, is magkaroon na po tayo ng breakout. So meron naman din po tayong momentum na nakikita sa kanya. Hindi na po tayo bumaba ulit dito banda sa level 43. Checking our MACD indicator. So same thing po yung na-observe natin, nasa below zero level siya. And meron naman tayong pag-attempt ng pag-crossover ni blue line dito sa ating red line, pero baka hindi rin po siya ganun magtagal at magkaroon tayo ng resistance dito sa area na to. Pero pwede na rin tayo mag-speculate dito na pwede siya magkaroon ng uptrend channel paunti-unti. So lagyan lang po natin siya ng pattern, and hopefully dyan lang po siya magkaroon ng bounce. So pag mag-crossover tayo dyan sa ating blue line, pwede po siya magkaroon ng resistance dito, and then mag-cross down ulit, and then mag-crossover ulit, and then resistance, and then hanggang sa magkaroon po siya ng
breakout. So more on accumulation stage yung pwede nating ma-speculate dito kay AC Energy dahil po sa ating mga stochastic and RSI indicator is meron naman tayong momentum na nakikita sa kanya. So if we are trying to accumulate shares, especially kapag nagkaroon po tayo ng pagbaba ng price dito banda sa 6.74, pwede na po tayo mag-accumulate ng shares dyan. Or kapag nandito tayo banda sa border 6.40, pero mga 20 to 30% na lang po siya pwede mangyari dahil meron tayong strong indicators now. So nakita natin yung ating mga higher lows na ginagawa. So hopefully magtuloy-tuloy nga rin po itong ating higher lows na ginagawa dito kay AC Energy kasi ang nagiging support niya po ngayon is si moving average 50. So ito po yung babantayan natin ngayong indicator. So kapag syempre pag tumagal pa itong si moving average 50, pwede siya mag-flatline pa dito or either mag-akit po siya or bababa. Pero so far naka-flatline itong si moving average 50. So yan po yung babantayan natin dahil for the past 3 trading days or sabihin natin 5 trading days, ito yung ating nagiging support dito kay AC Energy. So dito siya banda sa 6.80. Then meron tayong strong resistance dito sa 7 peso area. So parang nagkakaroon tayo ng tight na consolidation sa kanya. Pero yun nga po, meron tayong ginagawa mga uptrend channel dito dahil may mga higher lows tayong na-observe dito kay AC Energy. So try nating observe kung ma-respect ito ng market or kung magkakaroon tayo dito ng box area dito sa 680 to 7 peso area kasi ito yung nagiging takbuhan niya. Kung di man uptrend channel, dito lang po yan sa dalawa. So, syempre, kailangan natin sumagad sa pinakamababang price as of the moment kay AC Energy kung nag-accumulate tayo ng shares. So, in the short term, nakikita natin pinakamababang possible price niya is dito banda sa 6.89 or yung ating nagiging low ngayon na 6.90. Then expect na pwede tayong magkaroon ng strong resistance dito banda sa 7 peso area or 7.05 area. So check nyo po may yung magiging options natin for AC Energy. PHA close today 2.23. Meron po tayong pagtaas na 9.85% from its previous closing price around 2.03. Number of trades po natin 3,430 and currently meron po tayong pagtaas sa ating resistance level area. So ang ating bagong resistance ngayon is 2.30 and yung ating bagong support ngayon is 2.17 area. Checking our stochastic indicator. So meron pa rin tayong box area dito na binabantayan na kanya nagiging takbuhan since March 5, 2021. So hopefully upon reaching this one is magkaroon tayo ng breakout. So kung mahina pa rin yung dating ni PHA is magkakaroon tayo ng pullback dito by tomorrow. Pero kung malakas, pwede natin siyang ma-breakout. Checking our RSI indicator. So same thing din yung nakikita nating takbuhan dito ni PHA from its stochastic indicator. So hopefully magkaroon din siya ng breakout. If not, expect po natin na possible siya magkaroon ng pag-pullback. Checking our MACD. So medyo nababawasan naman yung kanyang selling pressure and ang maganda dito sa ginagawa niya is hindi na siya nag-alternate everyday. Unlike nung nangyari nung March 18 na dagdagan yung kanyang selling pressure, nabawasan nung March 19, then nadagdagan ng March 22, nabawasan ng March 23 and nagtuloy-tuloy na po yung pagbawas ng kanyang selling pressure. Pero meron pa rin tayong selling pressure na nakikita dito. Malayo pa yung space ni blue line dito sa ating red line pero for 4 consecutive trading days is nababawasan yung ating selling pressure. So medyo crucial yung gagawin natin by tomorrow. It's either breakout natin yung ating stochastic pati na rin yung RSI indicator or magkaroon tayo ng pullback sa kanya. So kung wala ka namang nabiling shares dito banda sa area na 1.96, medyo risky. Pumasok dito kay PHA, pwede tayo magkaroon ng strong resistance as of the moment dito banda sa 2.30 area. Kung ngayon ka palang papasok and then magkaroon tayo ng resistance niya sa 2.30 area, maganda rin naman, meron diyan sa 4% na pwede kang i-gain. Pero hindi naman siya 100% na possible na abot siya dyan sa 2.30 just in case magkaroon tayo ng pullback. So pagpalagay na natin dito banda sa may moving average 50 or just right above, ito banda sa 2.30. So maganda-ganda rin naman mga 3 to 4
Pero yun nga lang, kailangan nakatutok ka sa market. Unlike yung mga bumili dito sa may 2 peso area, they can just observe kapag nagkaroon tayo ng breakout dito sa 2.30, then they can just observe, or kung sakaling mag-pullback man sa 2.17, at least dito sila banda nakabila sa may 1.96 area. So kung sakaling magkaroon tayo ng another bullish candlestick by tomorrow, pwede natin masabi na medyo nagiging strong na itong ating 2.17 area, kasi kung magkakaroon tayo ng bullish candlestick, itong RSI pati na rin yung ating stochastic indicators, magkakaroon tayo ng breakout dyan sa box area natin. And then, mababawasan pa lalo itong ating selling pressure, and pwede tayong mag-crossover dito sa ating blue line and red line. Yun nga lang, medyo observe natin yan dahil hindi po siya ganun magtatagal sa kanyang pag-crossover. So, parang magkakaroon din siya ng sideways movement hanggang sa mabasag niya po itong zero level area sa kanyang MACD. So, ayun yung ating babantayan. So, kung sakali, pwede na rin naman tayo mag-accumulate ng shares sa kanya with strong caution na baka magkaroon tayo ng pullback upon reaching here near 2.30. And syempre, pagka nagkaroon pa tayo ulit ng breakdown dito sa 2.17, dito po ulit tayo pupulutin sa 1.96. Pero maganda dito is nasa loob tayo ng ating Darvas box na pwede tayong magkaroon ng maximum na pwedeng i-gain around 3 pesos area. Pero hindi po siya ganun kadali. It may take several weeks or months bago po siya ma-reach itong 3 peso area, kasi nakikita natin na strong downtrend po yung nangyari, nag-crossover itong same moving average line. So more on position, and then yung final na pwede nating i-gain dito is banda dito sa 3 peso area or as early as 2.90 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for PHA. MRC close today at 0.39. Meron po tayong pagtaas na 6.85% from its previous closing price, around 0.36. Number of trades po natin, 561. And dito po sa ating chart, meron po tayong resistance dito around 0.39 area and support around 0.34 area. Checking our stochastic indicator. So, meron naman tayong pag-breakout dito po sa ating nilagay na downtrend channel last time. Pero kung i-adjust po natin to from our past review, pwede pa rin po siya nakaloob dito sa ating parang downtrend channel, kasi consider pa rin po siyang lower high na kinikreate ng ating market. So, meron lang siyang pag-breakout dito sa level 26 na kanya nagiging resistance. And then, checking our RSI indicator. So, ganun din po, meron tayong pag-breakout dito sa level 35. Pero overall, medyo mahina pa rin yung nakikita natin dahil nasa below 50 siya. Double check lang po natin ito si stochastic indicator. So, ganun din po yung nakikita natin. Kung hatiin po natin yung graph, nasa lower part pa rin po siya. Nasa level 40 pa rin po siya. So, hindi pa naman ganun kalakas yung kanyang momentum. And although nag-crossover na itong ating blue line dito sa ating red line, ang red flag natin dito is nasa below zero tayo. And makamatulad lang po siya dito last time, no, February 17. Magko-crossover lang po siya ng ilang araw. In this case, mga 5 trading days, then cross down ulit. Dahil nga po medyo nasa flat area tayo. Pero pwede rin naman tayo maka-experience dyan ng parang magiging uptrend channel niya. So hopefully is maging ganyan. Or di kaya naman is pwede siya magkaroon ng sideways movement dito. So, ayan yung ating babantayan dito kay MRC. Pero hindi porket na crossover na itong ating blue line sa ating red line is magtutuloy-tuloy na siya. Possible lang na meron siyang gawing peak na pinakamataas niya. And hopefully yung maging peak niya is dito banda sa 0.43. Pero kung titingnan kasi natin itong picture ng kanyang chart, aside po dito sa long-term downtrend channel na ino-observe natin on its monthly time frame, meron tayong nagiging strong resistance dito, which is yung ating moving average 200. So baka ito yung maging peak niya hanggang 0.40, and then mag-pull back ulit tayo dito sa 0.34 area. So hindi kagaya ng ginawang move talaga ni BSC today. Very strong move. Bumasag po siya ng dalawang resistances. Ito is that nagkaroon tayo ng pag-crossover na sa kanyang MACD, pero still hindi pa rin po niya na breakout
itong 0.39. Unlike kay BSC, wala pa po tayong pag-crossover ng blue line sa ating red line. Nakabasag na po siya ng dalawang resistances. So yun po talaga yung strong move. So dito kay MRC, be very careful lang, especially kung wala ka naman pong bodega dito banda sa 0.34. We may experience a strong resistance dito around 0.40. So check niyo po maigi yung magiging options natin for MRC. CHP closed at 1.15. Meron po tayong pagtaas na 3.60% from its previous closing price around 1.11. Number of trades po natin 228, and dito po sa ating chart meron tayong resistance around 1.17 and support around 1.04 area. Checking our stochastic indicator, so meron po tayo ditong box na nilagay na kanyang nagiging takbuhan lang since February 22, 2021. So nagiging mahina po yung momentum na nakikita natin dito, plus nasa below 50 level lang po tayo ng ating stochastic indicator. Checking our RSI indicator, nakikita natin na in the long term, dito banda sa may December 18, 2020, ito na po yung nagiging takbuhan ng ating RSI indicator. And actually, medyo bumaba pa tayo dito. Hindi na tayo nakakyat ulit more than 43. And nasa lower half lang din po tayo ng ating chart sa ating RSI indicator. Sa ating MACD, meron tayong pag-attempt ng pag-crossover. Pero be mindful lang po, nasa below zero level tayo ng ating chart. Itong ating graph, kung sakaling mag-crossover siya, baka magaya lang po siya dito na ginawa natin no March 5, parang slight crossover lang, or kundi naman kaya is dito, pwede tayo maka-experience ng pag-crossover na matagal. Pero in the long run, pwede pa rin po tayo maka-experience ng pag-downtrend sa kanya. So pwede rin po natin siyang parang i-highlight or i-box na pwedeng ganito yung maging takbuhan niya. So pwede po tayong maka-experience ng pag-crossover tomorrow, and then baka magkaroon ng cross down, and then crossover, and then dito tayo magkaroon ng parang resistance sa kanya. Kumbaga parang hindi po concrete yung possible na maging crossover na itong ating blue line dito sa ating red line dahil nasa mababang area nga po tayo ng ating MACD. And kung sisilipin po natin itong si CHP sa ating monthly time frame, kung magiging meticulous po tayo, makita po natin yung ating mga Darvas box na pababa. Simula pa po nung nag-umpisa tayo dito kay CHP back on 2016. So makikita natin meron tayong Darvas box na kinikreate na may downtrend channel, and then ngayon po is nandito tayo sa ating lower level. So meron tayo ngayong support dito banda sa 0.86 area and resistance around 1.36 area. Makikita po natin yan for the past several months since March 2020. Ito po yung ating nagiging support and resistance. And makikita natin dito sa ating monthly time frame, beginning pa po noong December 2020, puro bearish candlesticks yung ginagawa natin during monthly time frame. So there's a possibility na sumagad pa po tayo dito sa 1.04, or worse, bumalik tayo dito sa ating 0.86 area. So in short, hindi po maganda yung ginagawa ng ating market currently. Kung titingnan po natin itong ating stochastic indicator, so meron tayong matinding block dito sa level 43, and it looks like pababa pa po tayo dito sa ating oversold area. Sa monthly time frame po yung tinitingnan natin. Same thing din sa ating RSI indicator. It looks like na-reach na po natin yung peak natin noong November 2020, and meron po tayong pababa dito tinitingnan. Sa atin namang MACD, so naka-cross up naman itong ating blue line sa ating red line, pero yung ating histogram is nababawasan na po. So parang nag-curve, pa-curve down na po itong ating blue line dito sa ating red line. So be very careful lang kung sakaling papasok tayo dito kay CHP. So makita natin sa ating MACD on the daily time frame, meron siyang pag-attempt to cross over. Pero syempre, kapag nagkaroon po tayo ng matinding resistance dito sa 1.17, bear in mind na pwede pa tayong sumagad dito sa 1.04 or worse dito sa 0.86 area. Kitang-kita rin po natin yung ating mga lower highs na kinikreate from this point, December 2020, January 11, February 17, March 5, and then ngayon March 25. So possible na meron tayong magandang indicator, especially sa ating MACD.
Pero baka magkaroon tayo dito ng resistance sa 1.17, then magkaroon tayo ng pullback 1.04, and then umakyat na naman ulit tayo sa 1.10, pullback na naman going to 0.86. So kumbaga parang pang trading lang po yung pwede natin gawin dito kay CHP or bounce play. Kung if we are looking for the bounce play, medyo high risk na po pumasok ngayon. Meron tayong pwedeng experience na strong resistance ito sa 1.17. So let's try to do some trend guide para meron tayong maging guide sa kanya kung sakaling gusto natin na bounce play. So, ito yung maaari nating gawing guide sa kanya. So, kung sakaling papasok ko pa lang sa kanya today, 1.15, expect na pwede tayo mauntog dito sa 1.17, and then mag-pull back, baba ulit dito sa 1.04, and then next 1.09 hanggang sa tuluyan na po tayo magkaroon ng downtrend sa kanya. So, be very cautious sa pagpasok and kailangan medyo mabilis tayo sa kanya. Knowing na yung traders natin is 228 lang. So, hindi ibig sabihin 228 na tao. Possible sa isang tao, maraming trades pong ginagawa. So, number of trades po natin yan. Hindi po number of traders. Number of trades lang po na ginagawa. So, be very careful kung papasok tayo dito kay CHP. So, check niyo po maigi yung magiging options natin for CHP. Vistaland, close to the 3.80. Meron po tayong pagtaas na 2.15% from its previous closing price, around 3.17 number of trades po natin. 266, and dito po sa ating chart, meron tayong resistance around 3.86 and support around 3.60 area. Checking our stochastic indicator, so nasa lower level pa po tayo dahil nasa below 50 pa tayo, and currently nandito tayo sa level 26. Checking our RSI indicator, so dito sa ating RSI indicator, kaka-bounce back lang po natin from the oversold area. So dito naman, kita natin na mahina rin yung takbo ni Vistaland. Kasi since January 21, 2021 is hindi na po tayo naka-recover or nakakit dito sa level 50. And especially now, nandito naman tayo below 36. Ito yung ating nagiging high. So kumbaga parang nagpo-form tayo ng lower high sa ating RSI indicator. Sa ating MACD naman, so meron tayong selling pressure na nakita. We have a good space between the blue line and the red line. And yung red flag natin is nandito tayo sa below 0. So talagang massive po yung pagbaba ni Vistaland. And it looks like na baka magkaroon lang tayo na muna ng sideways dito sa area natin, dito sa ating MACD. So checking the chart, kung titingnan po natin itong si Vistaland sa ating monthly time frame, if we are going to be meticulous, so meron tayong parang long-term na uptrend channel na na-observe dito kay Vistaland. Simula pa po yan sa simula. So dito pa po sa year 2007. So meron naman tayong uptrend channel sa kanya since 2007 na na-breakdown lang po noong March 2020 nung nagkaroon tayo ng massive lockdown or yung umpisa ng ating pandemic. And then from that time, bumuo po tayo ng ating Darvas box. At ang naging high po natin is 4.70. So dito sa ating monthly time frame, makikita natin na per month, gumagawa tayo ng ating lower high. And it looks like pababa po muna tayo dito kay Vistaland. So very strong bearish candlestick yung nakikita natin for the month of March. Possible sa ating April month is that magkaroon tayo ng high. Siguro kahit pa paano, pwede tayo magkaroon ng high dito na 4.07. Pero pwede pa rin tayo magkaroon ng pag-pullback sa kanya dito sa 3.63 area or pababa pa po 3.30. Or by May, pwede tayo magkaroon ng high na 3.60 at bumaba pa tayo dito sa 2.93 area. So what I mean to say is that medyo mababa po yung tinatakbo ng ating Vistaland as of the moment into its bigger picture. So nakikita natin sa Darvas box na nasa median line tayo. Median line na heading towards down. So kung papasok po tayo dito kay Vistaland, isa po yan sa ating kailangan na i-consider. Although meron tayong magandang pagtaas ngayon, may 2.15% tayo, we can speculate na pwedeng maging matindi yung resistance natin dito sa 3.80 area. Be aware also na sa daily time frame,
Yung ating moving average 200 is nandito sa taas. Naka-crossover po lahat ng ating moving averages dyan. So, downtrend po yung nakita natin. And from this point, January 2021, lower high po yung ating kinikreate. So, be aware lang that we may experience a strong resistance dito sa 3.86. And then, possible na makita dyan, then mag-pull back, and then mag-consolidate ulit dito, and then bumaba pa further dito sa 3.30, then umakyat ulit, consolidate, and hanggang sa maging 2.90. Dahil po yung pinapakita ng ating monthly time frame is very bearish. Kumbaga parang naabot na po natin yung ating peak dito nung November 2020. Let's try to check yung ating indicators sa ating monthly time frame kung ano yung possible na makita natin. So dito nga, November 2020, and then December 2020, bumaba tayo. January, nagkaroon tayo ng bounce back ng February, then ngayong March, bumaba tayo. So possible na pababa pa tayo dyan further. Sa ating MACD, we attempted to crossover, pero napigilan po, may selling pressure tayo. So pwede naman siyang mag-crossover. Yun nga po yung na-explain natin. Possible na mag-create tayo ng high dito. Ang first high na titingnan natin 3.80 by the month of April or maximum 4.07. Pero yung 4.07 baka mga 50% lang yan. Ang mga 70 to 80% na maging high natin sa April is dito sa 3.86 area. So pwede tayong mag-pull back dito sa 3.60. So pwede mo yan maging target 3.60 and then hanggang 3.86. Meron ka naman pwedeng i-gain dyan na 6%. So be very careful lang sa pagpasok dito kay Vistaland. Maganda kung mahintay mo muna siyang bumaba pa ulit dito sa 3.60 or 3.30. Mas maganda para pag bounce back niya is mas maging profitable ka. So more on trading po yung pwede natin gawin dito kay Vistaland, knowing na na-reach na po natin yung peak natin sa 4.70 and heading towards down po ulit tayo dito sa 3.30 or worse dito sa 2.90 area. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Vistaland. Abacor close today at 1.21. Meron po tayong pagtaas na 10% from its previous closing price around 1.10. Number of trades po natin 2,960. And dito po sa ating chart, meron tayong resistance around 1.35 and support around 1.18. Checking our stochastic indicator. So we are heading towards dito sa ating 100. Normally, yan po yung pinakamataas na inaabot ng ating stocks. So meron pa naman tayong pwedeng itaas pa dito sa 100 area. So very good momentum. Checking our RSI indicator, very good momentum din po dahil meron tayong pag-breakout dito sa ating previous high na level 58. Currently, almost level 59 po tayo. Checking our MACD, meron naman pong pag-crossover na ng ating blue line dito sa ating red line and medyo nag-flatline na po tayo dito sa ating level 0. So maganda na po yung tatakbo, medyo angat na po tayo dito sa ating level 0 area. Makakabalik na po ulit sa taas itong ating MACD. Ngayon po, ang ating nakikitang red flag lang dito kay Abacor is that ito po yung ating nagiging strong resistance 1.35 area. Actually dito pa lang sa 1.18 napakatindi na ng ating resistance dyan, pero naagawa pa rin po yung market ng bullish candlestick. Pero what we can expect is that upon reaching itong dito banda sa 1.27 going 1.35, pwede na po tayong maka-experience ng strong resistance dyan. Kagaya nga po na sinabi natin dito sa ating stochastics, pwede po tayong umangat ng 100. So pwede po natin siyang i-mirror dito. Possible ng angat niya dito is 1.27 or maximum 1.35, then magkaroon tayo ng pullback sa kanya. So kumbaga parang kung ngayon ka pala papasok kay Abacor, medyo too late na dahil nandito na tayo sa ating upper portion. Double check lang po natin si Abacor sa kanyang monthly time frame para mas makita natin siya in its bigger picture. So meron tayong malaking Darvas box na ino-observe sa kanya. So ito pong Darvas box natin, ito yung ino-observe ng market since to 2012 pa actually, pero check lang natin yung pinaka recent niya o yung pinaka last or pinaka starting date po niya kung kailan po natin na-observe itong ating Darvas box. So ito po yan nung nagkaroon tayo ng cross down. So dito po yan
as early as 1999. So makikita natin meron tayo ditong pag-breakdown, and then meron pag-breakout dito 1.08, nagkaroon tayo ng maximum na 1.18, and then nagkakaroon lang po tayo ng sideways dito kay Abacor, mostly dito below sa midline niya, below 0.80. So ngayon po, nakaangat tayo ngayon, nandito tayo sa 1.18 area. So meron naman tayong uptrend channel na ino-observe sa kanya, pero yun nga, medyo pwede tayong maka-experience ng strong resistance dito sa 1.18 area. So kung ngayon ka palang papasok dito kay Abacor at wala kang na bodega, medyo dito sa 1 peso area, medyo risky po pumasok dito kay Abacor. So kung sakaling wala ka pa namang shares at nag-aabang dito kay Abacor, meron tayo ditong strong support around 1 peso area. Possible dito na lang tayo mag-abang or dito banda sa 0.92. Wag lang po dito sa 1.18 onwards dahil matindi na po yung ating resistance dyan. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Abacor. BSC closed there 0.91. Meron po tayong pagtaas na 24.66% from its previous closing price around 0.73. Number of trades po natin 7,250. And currently, nagkaroon po tayo ng breakout sa kanyang dalawang resistances. Unang resistance dito po sa 0.79. Pangalawa 0.86. And almost na breakout din po itong ating pangatlong resistance dito banda sa 0.91 area. Checking our stochastics. So nagkaroon din po siya sa breakout dito sa box area na meron po siya since March 4, 2021. So ganun din po yung ating makikita dito sa ating RSI indicators. Pero currently, nasa below 50 pa rin po itong ating RSI indicator. Pero possible na ma-breakout po niya yan by tomorrow. And checking our MACD. So, nung isang araw is parang nag-average lang po tayo dito sa bandang negative 0.04 when it comes to our histogram. And then, beginning March 22 up until today, nabawasan na po yung ating selling pressure. And possible to crossover po ito by tomorrow or the day after tomorrow. And possible din na magkaroon tayo ng pag-akyat ng kanyang graph towards dito po sa level 0 area natin. Kasi so far, ito yung ating nagiging red flag sa ginawa ng ating market dahil nagkaroon po tayo ng breakdown dito sa ating 0 level area. So meron po tayong Darvas box na minemaintain dito kay BSC. So ito yung maximum target na pwede tayong magkaroon, 1.11 or maximum dito banda sa may 1.20 to 1.25 area. Kaya lang you have to be very careful kung sakali mang wala pa kayong shares dito kay BSC at kung papasok pa lang kayo dito kay BSC. What you can do is that since meron tayong bullish candlestick today, tapos meron din tayong significant volume kasi for the past how many trading days since March 4, ngayon na lang po ulit tayo nagkaroon ng ganitong klaseng volume is to test buy lang muna. Kasi it doesn't mean naman na nakabasag tayo ng dalawang resistances is magtutuloy yung pag-akit natin dito kay BSC. Kasi kung titingnan din natin, previously, nung nagkaroon tayo ng ganitong klaseng volume, nagkaroon po tayo ng sunod-sunod na parang net volume na more on selling. And dito naman sa pangalawang example natin is that bumaba ulit yung ating volume. So be very careful lang po kung papasok pa lang tayo kay BSC, especially kung wala po tayong naipon na shares dito banda sa 0.70 area kasi chances are pwede tayong maka-experience ng strong resistance dito sa 0.91 or even dito sa 0.96 and then mag-pull back po ulit tayo. Kasi remember, yung fear sa ating market is nandun pa rin and yung mga indicators natin naman is hindi pa ganun ka-solid. Yung MACD natin, yung graph natin is nasa below 0 level pa. Pero yung primary reason kung bakit umangat yung ganito yung ating bullish candlestick today is yung report nga po natin kanina sa introduction. So kung hindi nyo pa po napapanood yung ating introduction, balikan nyo lang po. Nandun po yung update natin regarding Basic Energy Corporation. Pero when it comes to technicals, very risky po pumasok ngayon currently kay BSC. Kumbaga parang nakalipad na siya. Meron nga po tayong pagtaas na 24.66%. So wag lang po tayong ma-FOMO and baka maipit po tayo dito sa taas. So ang magandang area pa rin currently for BSC
is dito sa 0.79, pero syempre pinakamaganda pa rin is dito sa 0.70 kasi ito yung ating lowest portion sa ating Darvas box. Going midline na kasi tayo, so medyo risky po pumasok dyan. Possible pa kung dito tayo makakuha sa 0.79. So check nyo po maigi yung magiging options natin for BSC. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na to or kung nakatulong po ito sa inyo, please don't forget to like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And sa inyo po na merong ibang information or merong ibang thinking, please comment lang po dito sa ating comment section para po ma-share din po natin sa iba. At kung meron po kayong stocks na gusto niyo pong ipa-review, comment nyo lang din po yan para po may review po natin sa susunod na ating video. And don't forget to subscribe into this channel to become updated every day. Maraming salamat po. I'll see you soon. Q Republic.